Okay, time to begin. Mag-study na punta sa pulong sa Dios. Okay. So, gibutan na akong din diri sa screen sa 2 Timothy 3:16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Kana isa sa King James. O diri sa NIV, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, mao nang doctrine, rebuking, mao nang reproof, correcting, so correction and teaching in righteousness, instruction in righteousness. So kung studyan nato ni diri sa NIV is God breath, pero diri sa King James is inspiration. Kag maupod sa nas. At the same time, 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Muna nagatuog kita dispensational. For the word of God is quick, Hebrews 4:12, and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts or critic or intents of the heart. Mao na ka-importansyang pagtuon sa pulong sa Dios. Well, sa atong pagsugod, mag-pray ta, check sa atong wagalingon, pasalamat sa Ginoo. Then after niya na group prayer or i-voice out nako ang prayer. Sige, let's pray. Sa imo bulaan nga Amahan, salamat kayo sa mga hikayong ginatag nimo sa amon, mga opportunities to learn pagid, keeping on moving on to be like Christ. Sa pagtuon sa imong mapulong, sa pagtuo sina by believing, in application in every life situation. Ngani nagampo kami sa teaching ministry kag confirmation of the Holy Spirit as our divine teacher. We are just an instrument, bisan Ginoo in our part of giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Nga di sa imo ginuptan pasalamatan, sa imo ginasalig ang tanan kay by our own means, by our own intellect, wala kami capacity to grasp kag sa pag-understand sa imong pulong. Nga salamat sa imong grasya, sa imong Panginoon sa gihapon ginapasalamatan, pinagis kalan Jesus Christ. Amen. Okay, so magatuon ta karon sa natawag nga repentance. Okay. Repentance. So, ang repentance, butching ganon, is simply means to change one's thinking or to change the mind. Mao na ang repentance. So, repentance is a rational decision based on thoughts, not emotion. So, na-adapt na ni naton ang pulong nga repentance o ginatawag nga paghinulsol o kung isa ka pulong nga pagbasol, either in Cebuano or Ilonggo. Parehas siya paghinulsol o kung pagbasol. Pero ang mostly nga ato ang na-adapt sa sini nga pamulong nga repentance is pagbasol, dili paghinulsol. Pero gagamit kita sang pulong nga paghinulsol. Kay kani sa may quotation sa emosyon. Kani emosyon. Pero nagatuon kita diri not by emotion, kundi by thinking, change of mind. Nagabasi kita sini tungod sa sini nga pamaagi sa original nga language. So amo ni atong basyan kung asa naghalin kung diin naghalin ang pulong repentance kag i-translate naton sa atong nga pamulong paghinulsol or either pagbasol in both sides, pero i-define nato na kung ano ang ginatawag nga paghinulsol kag pagbasol. Meaning to say nga words are important. So kada pulong na ana say botsing ganon.
sa eksakto nga paggamit sang pulong. So repentance ari ay kadto ta diri sa okay. So dapat i-erase ko ni siya, then i-scroll. Okay, magkadto ang kita diri sa una sa tanan. Well way kadto ang tanay diri. No repentance. Kay naay mga pamulong diri nga mga repentance. Kani na kadamo di sa mga pulong sa Bible repentance kaging gamit sa mga pamulong nga paghinulsol which supposedly that is change of mind mo nang butch nga nun sang repentance. So gina-prove na kon diri na ang repentance sa original nga language is change of mind. Okay. Ay sapod are kung tanaw na po naton sa dictionary, let's go sa dictionary. Meron ko Merriam's dictionary din eh. So repent dugay sa magload. So kaning repentance, so to change one's mind, kani samtang nagaload siya, to turn from sin, turning back, about face, and dedicate oneself to the amendment of one's life. So about face ka. So amo nang pulong nga paghinulsol. So ang paghinulsol is about face, magtalikod ka sa pag-change of your mind sa sala o kung sa isa ka butang nga imong ginhimo. So nagtalikod ka, amo nang change of mind. Kay ang pulong nga pagbasol, either in both sides, Ilonggo man or Cebuano, ang pagbasol is amo ng emosyon ang pagbasol. Meaning to say nga nag-atubang kagyapon sa imong sala or something or somewhat dira, nag-atubang ka pero wala ka nag-about face, wala ka nag-change your mind, kung dili by emotion ginabasol mo imo kaugalingon ngano gihimo mo na, nganong ginhimo mo kana. Pero sa paghinulsol, nag-about face jud ka nga sa paggamit sa imong una-una. Well, kadto ano nga mauna siya sa sa dictionary nga are Merriam-Webster dictionary. Okay. So repent, gamiton to liwat, repent, here you go. Okay, kanina siya, to change one's mind. Pero kung may ara man something nga mga emotion din sa ginatawag nga paggamit sa pulong nga repent, pero nag-about face ka sa imo ginatubang nga sala, pag repent nimo bisan pa na ay something nga connection sa ginatawag nga emotion, pero nag-change ang imo nga mind, to change one's mind. So nag-about face ka to change your mind, hindi ka na sina. Right, isa na siya ka pagtanaw sa ginatawag nga dictionary. Now, kadto ta sa pulong sa Dios. Kay ini siyang repentance, siyempre nauna ang Greek kaysa kaysa English or sa aton nga mga pamulong. Magigamit man na siya sa pila pa nga mga centuries. Kani anthropopathism of repentance. Kay naa kitay kumbaga pa naa kitay searching diri banda. Anthropopathism isa ni sa ka part sa ginatawag nga language of accommodation. In other words, natawag na isa nga language of accommodation. Presning anthropopathism. Kaning anthropopathism is a compound word. Alin sa word nga anthro, then propathism.
Anthro meaning man. So, prophetism, nag-iskot ni siya sa iyahang ginatawag nga mga emosyonal. So, sa aton pa, kaning anthropopathism, nga sa tawhano nga pamagi, kani siya ascribe to God a human character he does not possess. So, sa aton pa, ginapadayag sa Dios nga sa tawhano nga pamagi, nga wherein nga wala sa Dios. So, kung magtuon kita sa ginatawag nga the essence of God, kinaiya sa Diyos, na part na siya sa Trinity. Kamo po ang importante nga sa pagkilala kung ano sa ako nga pagdayag kung ano ang ako nga Diyos, nga mahimo nga imo nga Diyos. sa ginatawag nga the essence of God. Nga remember nga ang Diyos wala ni siya emosyon. So, kung ano man ang nara sa Bible, nga sa ato karong pagpakita diri amo na siyang ginatawag nga language of accommodation. Isa di siyang anthropopathism, ang isa is anthropomorphism. So ang anthropomorphism nagapadayag sa ginatawag nga body language sang tao nga ginpadayag sa Dios, ascribe to God as human na tawag nga body parts which God does not possess. Remember nga, Diyos is a spirit. So, we must worship Him in spirit and in truth. Sorry. Sorry. So, ang God the Father, di mo makita. Di mo ma-feel. So, ang God the Holy Spirit, di mo makita, kag imo siya ma-feel. Pero ang second person of the Godhead, imo makita ug imo nga ma-feel tungod kay nagpakatao siya. The Word became flesh. Nagpakatao si Jesus Christ, which is the Word. Mao na nga ginpangalanan siya nga Jesus Christ, ang second person of the Godhead. So, gi-underline na diri nga God never changed His mind, ang iyang thinking. Now, ari diri ay Genesis chapter 6. Verse 6. So, kanisa sa New American Standard, the Bible, the Lord was sorry that He had made man on the earth and He has graved in His heart. So, kung tanaw nato ni siya, kay kanisa diri sa nas is, was sorry, kung tanaw nato ni siya sa King James, kanisa my sword, King James, Genesis chapter 6 verse 6. Diri karon ang word nga repentance sa kana repented. And it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. So sa time ni sa time ni Noah, tungod kay ang mga fallen angels, remember nga 1/3 ang fallen angels nakig-uban sa kay Satan. 1/3. Kag ang iban sina nakipag-asawa or nakipag masilinta nag-asawa, no? Nakipag-sex sila sa mga babae nga tao o babae sa mga tao nga babae diri sa ibabaw sa kalibutan. Amo na nga ang nabilin na lang nga pure human. Sila lang ni Noah, 8 sila, no? Sa 3 niya ka anak, tapos nag-asawa ang iyang 3 ka anak nga lalaki. So 6 na kay 3 plus asawa nag-6. Kag si Noah kag si Mrs. Noah. Ayaw na pamangkot kung sino ngalan ni Mrs. Noah. Ang Bible is silent. Now, out of pila ka mga population sa diri sa earth during sa time ni Noah, 8 na lang sila ang 100% human. Kay may purpose na kung ngano in every scenario sa Bible may mga purpose na. Kay remember nga ang Savior gi-promise sa Genesis chapter 3 verse 15 nga 100% human
So mao na nga gi-contaminate ang isang iban nga o kung sa sinakpan ni kwan ni Satan, dili na si Lucifer kundi si Satan na siya. nga gidagtaan niya ang tawo nga nahimo karon half angel kag half human. Mao na ginatawag nga mga giants o kon Nephilim. So kung for in case nga madagtaan o ma-corrupt na ang tawo, then dili matawag ang Savior, ang second person of the Godhead nga magpakatao, which is the promise sa Dios sa Genesis chapter 3 verse 15. Mao na gin-preserve sa Dios si Noah kag ang iyang pamilya nga 8 sila tanan, kag ang mga Nephilim nga half angel, half human, amo to nga lunod sila sa flood. Now, ang word diri is repent. Ang Diyos ba naga-repent? No, it never be. Kay ang Diyos is omniscience. No. So kung tun-an naton ang kinaiya sa Diyos, kadto ta sa blank sheet. Uy, wala day koy blank sheet diri. Okay. Sorry na nagasiso ta karon. So kadto ta sa blank, butang ta di siyang one isa ka na-erase na akong gaina blank sheet. Okay, here comes. So kung tanaw naton ang kinaiya sa Dios, isa sa kinaiya sa Dios is sovereign. Okay, ang Dios is sovereign. Sovereign. R. Okay, time pa. Daw nakwan sa spelling of sovereign. Excuse ka dali. Okay. Is V ang mouse. R. Sovereignty. Sovereign. Mao nang isa ka kinaiya sa Dios. Ang Dios is sovereign. Labaw siya sa tanan. Og isa na pud ang kinaiya sa Dios nga ang Dios is eternal life. So eternal life. Meaning to say nga wala siya beginning o wala siya ending. Di mo siya ma-measure. Lain sa tao sa ginatawag nga bios life, nakitay beginning nga dira sa pag-anak sa aton kag wala kitay ending. In other words nga mapalangit man ka kay nagbilieve ka kay Jesus Christ na Jesus Christ is na siyang person nga he is God, kag siya nga work sa cross nga nagbayran niya aton mga sala, tanan naton mga sala gibayran niya, kag namatay siya sa unod, nabanaw si katatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara sa tong kamot sa Dios nga amay. Then palangit ka. Kay ang salvation is by faith. By faith alone, in Christ alone. Wala kita kasaligan sa atong salvation. Not by our own means na mga good works. Wala. Kay ang good work is human good. Kag kita is depraved. Makasasala. So ang production naton tanan is mga iyasang sala. Kay ang our righteousness siling ni Isaiah nga parehas na sang trapo nga trapo nga may filthy rag. So isa pon nga ginhambal ra nga for all have sinned and come short of the glory of God. Walay tao by his or her own means nga production good works nga makasave sa iya. Ang salvation is by faith alone in Christ alone. So, mauna ang life sang tao, bios life. Walay anaay beginning, walay ending. Pero iya sa Dios is eternal life, which is Zoe life, no? nga walay beginning kag walay ending.
Zoe life, mao ni ang life niya, Zoe life. Okay. Now, may nag-call kita dito sa Sinawingan through cellphone. Sa diin nga makakommunicate kita man sa pagpayan nila sa pagtuon. Okay. Kag isa ka kinaiya sa Dios is love. Mao nang agape love. Love. So, ang love niya ni dili ni siya sa nagakinanglan siya sang emosyon nga para sa tao nga na something nga object nga siya mag-love and to be loved. No. Si ang Diyos is the author of love. So damo sang kay balo nga ang love sa Diyos is agape. No, kana siya sa Greek na isang nagalin nga word nga agape. Kay na ay love nga amo na sa tao sexual love, manang eros love, philos love, tapos adelphos storge love, no? Bang tawag parental love. So brotherhood love, kanang philos love. No, kaniya sa Diyos is agape. So ang pag-define sang agape dira which is the love of God is respecting one's freedom. Mana sila nga for God so loved the world, no? He gives only begotten Son that whosoever believes in Him should not perish but have eternal life, which is the life of God, morning eternal life, so life. Now, ngano mga may mampa-imperno man, kag hindi tanan luwas, kay ginarespeto sa Diyos ang desisyon sa matag isa. Naa sila freedom, naa sila volition to choose. Naa sila volition, naa sila sa pagpili, either nga mag-believe sila kay Jesus Christ or not. So, maunang ginatawag nga agape love. Wala ginimo sa Diyos ang tao nga robot. So much niya na kaya nga itong ginatunan diri is repentance. Sovereign, love, omniscience, omni meaning all, omniscience, all-knowing, mao ni isang point. Dinhi nga ang Diyos wala siya garepent kay He is omniscience, meaning all-knowing, no? Sa iyang foreknowledge kay balo si isang tanan. From eternity past hangtod sa eternity future. So, butching ganon amo ni all-knowing siya kaysa human race, mauning timeline sang human race. Mag-start sa kay Adam, kag mag-end siya to the last man. Mahuman ni ang kasaysayan sa tao, the human race. From eternity past, which is eternal, eternity past. Kabalo na ang Diyos. Eternity past. Kung ano ang mga hitabo sa human race. Kabalo na siya, pati pag-crucify kay Jesus Christ. Pag-end sang human history, nga diri ang ginatawag nga Great White Throne. Judgment. Pag-human niya na, maunang eternity future. God knows, kay He is omniscience. Muna ang Diyos. Now, isa po, omnipotence, omniscience, omnipotent, all-powerful, tapos, omnipresence, ang Diyos, meaning to say nga, lukop niya ang tanan, pero hindi siya lukop sa tanan. Mao na kay ang Diyos is eternal, meaning to say nga He is not bound by space or bound by time. Ang Diyos, omnipresent siya. Makita mo na siya sa ginatawag nga iyahang si immanent kag sa iyang transcendent, no? Nga sakop niyang tanan pero dili siya sakop sa tanan. Well, maka-express kita na kung magtuong kita sa ginatawag nga the essence of God o kung makatuong kita sa Trinity.
So 2, 4, 6 kag siya is immutable. Wala siya gakambyo. He never change. Kag siya is natawag nga veracity. Veracity meaning to say he is the God of truth. Kag luwas sina ari. Ang iyang righteousness is perfect. So righteousness okay, absolute ang iyang righteousness, perfect righteousness. Kag isa sini ang iyang justice. Kay diri makita ang ginatawag nga the integrity of God. Meaning to say nga kaning diri siya ang the holiness of God kang integrity sa iyang tatlo sini sa love nga naga-operate siya kag sa iyang righteousness kag sa iyang justice. Now, so ang Diyos is omniscience. He is all-knowing. So, ang mut na kung sa kanon diri nga sa pagtuon, okay, kuwaon nato na nga sa pagkilala sa iya sa Genesis chapter 6 verse 6, and the Lord was sorry sa nas that He made man on the earth. Wala na iban nga earth, diri lang gid sa aton Milky Way galaxy mao ning earth lang diri. Sa kung ano pa na pagtuon sang science nga naay ginatawag nga Andromeda galaxy, Whirlpool galaxy o unsa pa na mga galaxies. The earth kay tungod kay mayara sa isang definite article, wala na iban nga earth. And he was grieved in his heart. Nagasuri ba ang Diyos nga he is omniscient? O nagarepent ba siya sa iyang kagalingon na diri sa King James Version, and it repented the Lord that He had made man on the earth, and it grieved Him at His heart. Na He is omniscient, kabalo na siya kung anong mga mahitabo. Mao gani nga ang ginatawag nga anthropopathism or ginatawag nga language of accommodation. In other words, nga sa language of accommodation na ay duwa. So balik na po ta sa aton nga sa pag-explain dire. So ang language of accommodation, language of accommodation naa siya sa duha ka part nga gina-ascribe sa Dios nga he don't possess. Natawag siya anthropopathism kang anthropomorphism. Okay. Nga kaning anthropopathism sa emosyon na siya nabahin. Emosyon. O kaning anthropomorphism sa body language. Pasa karon nagatalikod ang Diyos sa Israel. Ano gali may itubangan ang Diyos? Ngano nga nagtalikod siya? Or anthropomorphism, anthropopathism nga sa emosyon, nga ano gali ang Diyos kanang nagahibi siya. No. Amo na nga sa tawhanon nga pamagi ginbutang na sa Dios nga para mainti nga minito nga ang Dios don't possess it, para maintindihan naton kung ano ang ginahimo sa Dios. Now kadto tadto sa iban nga mga botsi ganon sina for clarification. God never changed His mind kay He is immutable, never change. So Genesis chapter 6 verse 6. Okay. Well, if
pakita sa nako diri sa aton pagtuon ang ginatawag nga omniscience ang Dios, na siya is all-knowing. All-knowing meaning ang science is knowing, kag ang omnis is all. So meaning to say nga wala gid sang may matago sa Dios, nahibal-an sa Dios ang tanan. Amo na nga wala siya something or somewhat to repent, kag he never changed his mind. So perfect tanan ang execution sa Dios. Now tanan-tanan mga verses diri sa pagpakita nga siya is omniscience. Okay, omniscience. Aray, halimbawa, alright, kato tadi sa Bible, kani siya King James, may sword ni siya. Halimbawa, kani mangita ta diri. Nahum 1:7. So Nahum 1:7. Go. So Nahum. Okay, kanto tadi kay Nahum. Asa si Nahum? Okay. Naagali si Nahum diri. 1:7. Okay. The Lord is good and stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. He knoweth him that trust in Him. Now, kung makato kita sa timeline, diri lang naton ibot na. Sa timeline, kani halimbawa, mao ning human history, mao ni si Adan, tapos si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala katong 30 AD. 30 AD, 30 anyo. Tapos mahuman ang human history kung saan o man na after millennium, kung sino maulay nga matawo sa ibabaw sa kalibutan, mao ang eternity future, amo ning eternity past. Kaning resiling sa Nahum 1:17. He knoweth them that trust in Him, that trust in Him. Now, halin sa kay Adan, mao ning mga Gentiles nga time. Gentile tungod kay wala pa ang Israel. Wala pa si Abram. Kag si Abram nga nahimong Abraham, mao ning father of the race of Israel. He is the father of the race of Israel. So diri karon nagsugod ng ginatawag nga the age of Israel. So sa age of Israel, may Gentile na, may Israel pa. Pero sa time sang Gentiles, wala pa Israel. So gintawag sa Diyos si Abraham, nahimong Abraham. So ang iya nga Gentile nga blood, nahimong Israel nga blood. Nahimo siya nga si Abraham. Mao nang transition period dira na nahitabo sa paghimo sang Israel. So naa na dring mosaic law. Diriya mauning inherent law. Wala pa mosaic law dira. So inherent law diri sa inherent law sa Gentiles, may sa Israel may ara na sa mosaic law. Now, kabaluan Diyos kung sino sa paghambal ni Nahum kung sano na siya nga time. Wala na ta nag-research ang time kung kano sa si Nahum nag-prophesy. Pero kabaluan Diyos, ang bot singanon sa na, God knows them that trust in Him. Naibalaan niya na. Bisan pa halimbawa sa timeline kani, mauni ang Acts chapter 2, mauning time sa Pentecost. So, mauning Christianity diri nagsugod. Natawag na siya nga mystery doctrine or intercalated age, or sa pag-define naton sa ginatawag nga church age. Kabalo ang Diyos kung sino ang mag-believe dira kay Jesus Christ. He knoweth them that trust in Him. Din pag-rapture,
kung makomplito na ang spiritual body of Christ, mao na ng rapture. So gapahulat kita karon sa rapture nga the completion of the spiritual body of Christ. Ang ma-rapture kita lang nga mga Christians. So pag-clarify na kita lang nga mga Christians kanila nga age ang ma-rapture. Sila diriya ma-rapture ni diri na sa second coming. So pag-rapture sa church, naton po makita ginatawag nga doctrine of ambassadorship o kung the spiritual body of Christ. Diri na magsulod ang tribulation period nga agreement sa Dios, covenant sa Dios sa Israel nga nabilin nga 7 years. Kani mga Christians ayaw mo kadlok. Kanang 666 diri na matabo sa rapture, sa tribulation period nga 7 years. Then paguman sina pag-rapture diri ang ato ang ginatawag nga Bema Seat Judgment or the Judgment Seat of Christ. Diri awarding ni sa ibabaw. Awarding. Paguman sa 7 years dinhi ang second coming ni Jesus Christ. Kag diri magsugod ang the kingdom of God or the kingdom of heaven sa ginatawag nga millennium ginhambal na ni John sa Revelation, which is 1,000 years. Kay Latin word ning millennium, 1,000 years na ginhambal na niyan. Nga si Christ mo reign as King of Kings kag Lord of Lords. Now sa aton diri sa Nahum 1:7, and God knoweth them that trust in Him. Kabalo siya kung sinong mga magtuo diri, magtuo dira, kabalo siya. So kay ang Diyos is omniscience. So walay may matago sa Diyos. So nabay something nga i-repent ang Diyos o sa ginatawag nga i-change niya ang mind. Kaya meaning sa repentance is change of mind. Nabay something nga kung magsiling kita nga by emotion o maginulsol ng aton connotation sa paghinulsol is kanang pagsugid, paghinulsol sang sala. So nabay sala ang Diyos something to repent? No. Wala. Walay butang i-repent ang Diyos. Maginulsol siya. Kay ang Diyos is perfect. Isa na ka butsing ganon nga ang Diyos is perfect. Ang iyang righteousness is perfect. Absolute. And He is God. Holy. Isa po sinidri, Exodus chapter 32, verse 11 to 14. Sa pag-guide sa Israel kung din sila maagi. Ato na lang pagbasahon. Then Moses entreated the Lord, his God, and said, O Lord, why that thine anger born against thy people? So, emotion na po ni anthropopathism, whom thou hast brought out from the land of Egypt and great power and with a mighty hand. Why should the Egyptians speak, saying with evil intent, He brought them out to kill them in the mountains and to destroy them from the face of the earth? Turn from thy burning anger and change thy mind. So kaning sudos reklamo ni Moses about doing harm to thy people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, thy servant to whom thou didst swear by thyself, and didst say to them, I will multiply your descendants. Muling promise ang Diyos kay Abraham, as the stars in the heavens. So, tapos there is 14. So the Lord changed His mind about the harm which He had made. He said He should do this. He would do to His people. So, dili mawala ang Israel. Dili niya i-consume na ang Israel. So, i-change ang Diyos sa iya nga mind, nga omniscience siya, kabalo na siya sa mga mahitabo sa Israel. No. Kag isa po ang Israel, hindi na sila mahurot.
nga pinakagamay na siya nga grupo sa tao o nasod, shall we say, nation. Israel, bisan gipalibutan na siya sa ilang kalaban, hindi gina sila makonsume, di na sila mahurot. Kay amao na ang promise ng Diyos sa kay Abraham. Amak mo ng promise niya, forever, inherit it forever, and they shall inherit it forever. Remember Abraham, nga silang sa Diyos, I will multiply your descendants sama sa stars of heavens. Dili mo maihap, di mo maisip, di mo mabilang. So tapos igubaon sa Diyos ang Israel, no, hasta karon, hangtod ron ang Israel, bisan pa mga unbelievers na sila ni Jesus Christ. Unbelievers to the point nga wala sila nagtuo nga si Jesus is their Christ, si Jesus is their Messiah. Sa aton pa nga unbelievers sila, so kung mapatay, pa-impyerno. Pero kung believer, kung mapatay, palangit. Kaya lang sila nga Israel karon, kung magtuon sila kay Jesus Christ, si Jesus na is their Christ, ilang Messiah, kagibuhat ni Jesus Christ ibabaw sa cross, then may mo sila nga Christian. So ang Diyos, ang promise ng Diyos sa kay Abraham, nagapabilin gid nga i-preserve niya ang Israel by blood sa ilang rasa. Si Moses is the father of the nation of Israel. Kay si Abraham is the father of the race of Israel. So wala nag-change ang mind ng Diyos, consistent na siya. So, ginapadayag lang ni sa tawhanon nga pamagi para mahibalaan naton kung ano ang ginahimo sa Diyos. Kay limitado kita sa vocabulary. Tanan nga tao sa ibabaw sa kalibutan, limitado sang vocabulary. Remember nga atong vocabulary, nag-abide lang kita o kung sa limitation nga suno lang sa atong nahibalan kag sa atong naintindihan. Dira ang limitation sa atong vocabulary. Now, kung ang Diyos mag-describe sa iyang kagalingon heavenly, di ta kaintindi. Kay wala kita nakahibalo kung ano ang yara sa langit. Mao na nga gina-describe niya pinaagi sa tawhanon nga pamagi suno sa limitation sa atong nabalan. At the same time, mga tawhanon nga pamagi nga dira sa Middle East kag mga karaan pa, hindi karon sa present time ang ginahambal sa Bible. Remember nga ang Bible iya na sang Middle East nga mga hitabo. Ang Bible, amo na nga ang interpretation sa Bible wala diri sa Pilipinas or somewhere nga hindi sa Israel, nga sa Middle East, nga mga intindi pang Middle East gina siya. Kanipod, Psalms 19:11-13. Pero kadto lang ta diri sa 13 kay ginapangita naton diri ang repentance. Kaya mo nato ginatunan. Do return, O Lord, how long will it be? And be sorry for thy servant. Ang word diri sa nas is sorry. Portanan nato ni siya sa King James. Psalms 90 verse 13. Okay, Psalms 90. Alright. 90 verse 13. Okay. Ang sa King James is repent. Tinatanaw lang natin diri sa pamatuod sa pag-justify sa atong paggamit sa pamulong. Return, O Lord, how long? And let it repent thee concerning thy servants. Change your mind. No? Dili. And remember nga ang Diyos is wala ga change sa mind. He is immutable, never change sa iyang mind.
So sa aton pa na ay say plan A, plan B, no, sunod-sunod na siya. So sa pagtanaw naton kay na kinahom, remember sa human history kani alin sa kay Adan to the last man, si Christ nagbayad sa atong mga sala dira mo nang center sang human history si Jesus Christ katong 30 AD. God knows kung sino from eternity past kani diri eternity past kabalo na ang Dios kung sino ang magatuo diri before sa crucifixion ni Jesus Christ kag after sa crucifixion ni Jesus Christ hangtod to the last man. Kung kaning maulahi nga matawo sa ibabaw sa kalibutan, kung sino man na siya, kabalo ang Diyos kung mutuo siya o kung hindi magtuo sa kay Jesus Christ. Kay ang center, ang main sang salvation is the Lord Jesus Christ. Wala na iba nga pabagi nga maluwas ang tao kundi kay Jesus Christ lang. Dila lang gid nga pabagi. Okay. So, walay changes ang mind. Kadamo pa tayo nga versikulo. Halimbawa, Psalms 139, verse 1 to 6. 139, verse 1 to 6. David, thou hast searched me and known me. Thou knowest my down-sitting and mine uprising. Thou understand my thoughts afar off. Tapos, thou compassest my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. O Lord, thou knowest it altogether. O thou visit behind and before, and lay thine hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high and cannot be attained unto it. Kag ara po sa Psalms nga before kita mag-pray, God knows kung anong aton nga i-pray. Kay He is all knowing. Halimbawa, nagalumpat-lumpat ng tadiri ba? Halimbawa, sa Matthew 10:29 to 30. Matthew 10:29 to 30. Are not two sparrows sold for a farthing? One of them shall not fall on the ground without your Father, but the very hairs of your head are all numbered. So, ano po isip yun, no? Nabalaan na sa Diyos na sa pagpadayag siyang all-knowing. Hebrew 4:13. Nawa pa tayo sa versikulo. Neither is there any creature that is not manifest in His height, but all things are naked and open unto the eyes of Him with whom we have to do. So, ipakita na po sa ginatawag nga sa mata sa Diyos. Ano, may mata ba ang Diyos? Isa man kabutang, ang Diyos nakita niyang tanan. Walay butang na hindi niya makita. Pila day ang mata sa Diyos. So, ginapadayag sa tawhanon nga pamagi. Kaya ang atong bokabularyo, basta mata makakita, ilong makasibhot, dalunggan makabati, ginabutang na sa Diyos nga sa tawhanon nga pamagi, pero wala na sa Diyos. Kaya ang Diyos, hindi nimo makita, ang God the Father, hindi nimo mabatyagan. Ang second person of the Godhead lang ang imong makita, ang aton mabatyagan. Pero besides niya na, wala ta kakita kay Jesus Christ sa iyang presence. Kahit 33 years old lang siya, wala na. 30 AD, wala na siya. Nag-ascend na siya sa heaven. No? Kag ang Holy Spirit, hindi natin makita.
kag aton mabatyagan. Isa man kabutang sa natawag nga halimbawa sa pagka-omnipresent sa Dios. Halimbawa kaning 1 King 8:27. Yeah. Sorry. 1 King 8:27. Siya ang pagka-omnipresence. But will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven of heavens cannot contain thee. How much less this house that I have builded? Di nga ni makalukop sa Dios ang langit kag mga langit, tatlo ka heavens. By the way, kabalo ba mo nga may ara sa tatlo ka heavens? Sa ang iban kabalo. Ang iban siguro wala. Halimbawa kaning sa makita nato na sa New Testament, 2 Corinthians chapter 12 or something there. Ay, paliw galing Bible ko mang. Dali lang Okay. Well, let's see. 2 Corinthians sa Bible. Tanaw sa tadi sa Bible ko tanaw kay para sigurado. Chapter 12 verse 3. 2 Corinthians chapter 12 verse 3. Okay. Heavens. Tempadali lang Excuse sa kadali. Kaya natabon ang Bible. So, something to repair na po ni 2 Corinthians chapter 12. Okay, verse 2. Okay, kani. Verse 2. Quote sa third heaven. So, mao na dito sa King. Third heaven. Mao na nga ang Bible, iyan ni siya belief kag mga kultura, tradition kag culture sang Middle East, particular sa Israel. No. Karon sa aton nga Gentile, particular sa Pilipino. Gatuo ba kitang may tatlo ka heavens, third heaven, meaning to say pag naay third heaven naay second kag naay first. Dili mo come up ang isa ka butang nga 1, 2 kung walay 3 kag ang 1, 2, 3 kung walay 4. So kanisa kay third heaven, meaning to say nga naay first, second kag third heaven according to their belief. So mo na nga the heavens and heavens. Okay. Okay. So money, heaven kag heavens. Kay ang Old Testament consistent sila sa ilang belief hasta sa time ni Paul. Remember nga si Paul Pharisee na siya kag kanipod nga sa Old Testament nga sa Israel nga sa ilang pagtong na heaven and heavens. So tatlo ka heaven kag third heaven. So mao nang omnipresence sa Dios nga sa 1 King chapter 8 verse 27, dili sa iyang immanent, transcendent
nga lokop niya tanan, pero dili siya lokop sang tanan. No? Dili siya bound by time, bound by space. No? Pero walay makatago sa Dios. No? So halimbawa ning 1 John 3:20. First John, kuha ang tagali niyo. 1 John 1 sa New Testament. 1 John 1. 3:20. Okay? For if our heart condemn us, God is greater than our heart and knoweth all things. So God knows all things. Walay butang nga hindi niya nahibalaan. He knows all things. Okay. So manang kung di naton maintindihan ang Bible, dili kita maka-come out sa ginatawag nga eksakto nga pagtulunan. Remember nga nagdasiling ba nga how no matter slight the distortion is, kana siya is false jud. Kay ang truth is truth. Bisan pa nga ang aton nga pagtuon sini is ginatawag nga progressive, nag-develop pero sa guidance sa Dios, basta truth seeker ka, makita gini mo ang eksakto kung ano ang Dios. Mao na nga ang Dios, wala siya ginatawag nga emosyon o kung sa tawhano nga pamagi nga mailad ang Dios. No, never. God is immutable and doesn't change. Mao na ang Diyos. Therefore, this passage describe God's judgment in human frame of reference. So, kung ano man ginatawag diri nga change of mind, judgment na sa mga Israel. Para sa gatalikod ang Diyos sa Israel, judgment na, ginapabayaan niya ang Israel. Ano, gatalikod ba ang Diyos kung hindi niya makita? Nga walay tao nga hindi niya makita. Tanan makita niya. Kita dari sa Philippines, sila dito sa China, sila dito sa Amerika, whole part of the world, makita sa Diyos ang tanan individually, kada isa din. So, mao ni ang original language sa Greek sa repentance. Mao ni siyang original language. Kanto tanay di sa time, yabe. Okay? So, 57 pa. So, naadri ginatawag nga mitano mao nang change of mind. Kag mitamilomay, mao na ang regret o ginatawag nga emosyon. Kani siya is by thinking. Ang metanoeo, kani siya is emosyon. Ang mitamilomay. Mao na diferensya sa Greek nga pulong. Remember nga ang Greek is a perfect language naging gamit sang Dios. Sa aton wala ta. Lalo pa Ilonggo, gamay atong vocabulary. Mangita ka dictionary sa Ilonggo, gamay. Arang-arang pang Cebuano, damo-damo. Kag mas rich ang Tagalog, kag mas damo ang English. Kay gamit po sa mga pamulong. Pero kaning Greek, perfect din na siya language. So sa ato nga pagtuon, diri lang ta na mag-undang kag magpadayon lang kita sa sunod sa ginatawag ni nga mitamilomay kag mitanueo. Sige, sa ato nga human mag-pray ta. No, kag miara kita sa ni part 2 kag part 3 sa ginatawag nga repentance. So mag-pray ta. Pasalamat sa Ginoo. Let's pray. Sa imo amahan, salamat kayo sa mga higayong ginatagdi mo sa amon sa pagtuon by limitation, kag sa health condition, kag sa mga opportunities sa God Holy Spirit teaches us, kag illumines us, kag confirming sa mga pagtulunan, kag giving us spiritual IQ, kag spiritual understanding. Salamat sa patrisin sa matag isa, nga sa imo nang pasalamatan, pinagis ngalan Jesus Christ. Amen.
Okay.